pag sinabi natin yung herd truth, wala naman talaga tayong pagbabatayan kundi yung herd na natin eh. 'Di ba? Herd na natin talaga yon. It's just that, alam nyo, kung minsan, yung sabi ni Pablo na yon, na yung sinasabi ni Pablo na isipin mo yung mga sinabi ko sa'yo. O, hindi nadinig na niya. Kasi, ang katotohanan, simple lang naman, pag sinabi nyo sa akin yan, may nadinig ako na sinabi ni Brad Ellie, sa akin lang sinabi. O, edi heard ko pa rin yun. Pero, pag tinuro ko ba sa inyo dahil hindi nyo nadinig, sa inyo unheard. Pero sa akin, heard pa rin yun. Hindi pa rin ako aalis doon sa ang ituturo ko sa inyo, I heard truth. It so happened na yung sinabi ni Pablo kay Timoteo na yung mga sinabi ko sa iyo, di nadinig na niya. Diba? Oh, isipin mo, bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa. So mula sa sinabi ni Pablo kay Timoteo, may ipinauunawa ang Diyos. Pero narinig na niya, o di heard na. Talagang hindi, pangangatawanan ko naman yun. Hindi ko naman kayo tuturuan ng unheard. Diba? Oh. Dahil nadinig ko na yon. Ngayon, dumating ang pagkakataong ibinigay sa akin ng Diyos, yung pagkaunawa, dun sa nadinig ko. Dahil may bilin naman si Pablo kay Timoteo in the same manner na may bilin din si Brad Ellie, yung sinabi ko, isipin mo. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa. O edi, wala naman tayong pagtatalunan doon. Kung papaano po niya pinangangasiwaan ang mga tulong pinansyal na ipinagkakaloob ng mga miyembro. O ngayon, ano po yung talata na ginagamit na batayan at binabaluktot nitong bagong leader na ito? Yung unang Juan 4:1. Meron po siya ritong ginawang binabalahura nitong bagong leader yung unang Juan 4:1. Pag-aralan po natin itong unang Juan 4:1. Hindi na daw dapat subukin pa eh. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Kapatid na Rodel, paano natin yan ginagamit? Ang natatandaan ko po kuya, madalas sa expo, ginagamit ko rin po yan sa mga introduction para ipakita sa mga tao na ang pagsisiyasat sa mga mangangaral sa ating panahon sa pamamagitan ng espiritong kanilang daladala at yun ay nakikita doon sa kanilang mga turo na itinuturo. Kaya nandito kami ngayon, ito si kapatid na Eli, mangangaral sa inyo, subukin nyo. Subukin nyo yung daladala niyang espiritu. Kasi sabi ni Kristo, ang aking salita na sinasalita sa inyo, pawang espiritu. So makikita yung mangangaral kung anong espiritong meron siya, kung kay Kristo, dun sa kanyang salitang sinasabi. Pero pagka ang mangangaral lang itinuturo, hindi salita ni Kristo, hindi espiritu ng Diyos ang nandun. Kasi maraming bulaang propeta na lumitaw sa sanglibutan. Pero kung may bulaan, merong hindi bulaan, merong sa Diyos. Susubukin mo lang. Ayan, Yun Brother po, Rodel. kuya. Sino sinakausap dyan? Mga minamahal, mga kapatid po, kuya. Diba, no? O Opo. ngayon, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung kami sa Diyos. Po. Oo nga. Oo nga po. Ganun ba, kapatid na Rodel, ang nakalagay? Hindi po. Kung sila'y sa Diyos. Pag may nagpapasok ng kung anong espiritu, teka muna, bago kayo tumanggap ng kung anumang espiritu, bago nyo tanggapin yan, subukin nyo.
Mamaya pinapasok niya ni hidwang pananampalataya. Bakit? Kasi may magpapasok, sinabi na nga may warning eh. May magpapasok ng mga hidwang pananampalataya. Kundi inyong subukin ng mga espiritu. Kung sila, hindi kami kasali dun. Kung sila sa Diyos, dapat maintindihan eh, hindi kami. Kasama pa ba sila dun, Brother Rodel? Hindi na nga po, kuya. Hindi na. Ang ganda. Ewan ko kung... Yung bagong leader na ngayon ay tumatayo dyan po sa grupo na aking pinanggalingan, yung grupong pinamunuan ni Brother Eli, meron po siyang ngayon ay sinasabi at ipinapatanggap sa mga miyembro na kanyang inaakay na hindi na dapat pang subukin itong bagong leader dahil doon nga po sa voice over ni Josel, sinubok na raw ng Diyos kaya hindi na dapat pang subukin itong kanilang bagong leader. Kaya nga po ang aking tinatanong, kung siya po'y sinubok ng Diyos, siya ba naman ay pasado? Yun po yung aking tinatanong ngayon dahil sinasabi na subok na ng Diyos kaya hindi na dapat pang subukin ng mga miyembro itong kanilang bagong leader. Ang tanong natin, kung siya'y sinubok ng Diyos, siya ho ba naman ay pumasa? Naipasa ba naman niya yung pagsubok? Kagaya po noong nangyari kay Abraham, noong subukin ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Di po ba? Ang sabi ng Diyos kay Abraham ay ihandog sa kanya si Isaac. O si Abraham po ay hindi nagdalawang isip. Talagang handa niyang ihandog si Isaac sa Diyos. O pinigilan na mismo ng Panginoong Diyos si Abraham. Tama po ba? Henesis Kapitulo 22, 1 hanggang 12. Mababasa po yung pagsubok sa pananampalataya ni Abraham. At si Abraham po ay pasado. Hello! Yung ating mga kasama, kayo po ba'y nakakasunod? Dito po sa tinatalakay natin. Kasi nagmamapuri itong mga nandiyan. Yung mga ministro ay sila yung mga ginagamit para yung mga miyembro ay ma-brainwash. Hindi na dapat subukin. 16 na yung nasa YouTube at 30 yung nasa Facebook. Hindi na daw dapat pang subukin yung kanilang bagong leader dahil nasubok na ng Diyos, subok na ng Diyos. Kaya tinatanong natin, nakapasa ba naman yan sa pagsubok? Kagaya noong pagsubok ng Diyos sa pananampalataya ni Abraham, siya po'y nakapasa ron. At ito naman pong nangyari naman kay Job. Kung babasahin po natin ang aklat ni Job, hindi po ba si Job ay nakapasa rin, napatunayan yung katapatan ni Job sa Diyos. Amen. Yung mga nanonood po sa atin, alam ko namang tayo ay talagang inaabangan. Nire-record pa rin po ang programang ito sa May Apalit, Pampanga. Sige, pagbutihin ninyo ang pagre-record at pakikinig. Sabayan nyo rin ang paglilista ng mga talata na binabasa rito. Si Job, papaano po napatunayan ni Job ang kanyang katapatan sa Diyos? Kahit po na maraming masasamang pangyayari ang naganap sa buhay ni Job, nawala po yung kanyang mga tinatangkilik, namatay pa yung kanyang mga anak. Tapos si Job ay nagkaroon pa ng sakit at
tinubuan po siya ng masamang bukol ang kanyang buong katawan. Ang may kagagawan po ng lahat ng yon ay si Satanas. Sa aklat ni Job, yung Kapitulo 1, Kapitulo 2, mababasa po natin ang gumawa ng mga masasamang pangyayari sa buhay ni Job, hindi ang Diyos kundi si Satanas. Pero sa kabila po ng lahat ng masasamang pangyayari na yan, mga magulang at mga kaibigan, si Job po nanatiling tapat sa Panginoong Diyos. Napatunayan ni Job ang kanyang katapatan sa Diyos. Hindi siya bumitaw sa Panginoong Diyos. Nagkakaintindihan po ba? Yan po yung sinasabi natin na kung may claim, kung may pag-aangkin itong bagong leader na wag na siyang subukin pa ng mga miyembro dahil siya'y sinubok na ng Diyos at siya ay pasado na, kailangan magpatunay siya, kailangan magpakita siya ng patunay. Maglitaw po siya ng ebidensya na siya ay nakapasa sa pagsubok ng Diyos. Nagkakaintindihan po ba? Kung pwede nga lang yung bagong leader, hindi niya inalis yung tanungan portion sa kanilang pagkakatipon. Yan nga yung legacy ni Brad Eli. Yung pagka may pagkakatipon, yung mga miyembro, binibigyan ni Brad Eli nung araw ng pagkakataong siya matanong. Tama po ba? Naglalaan si Brad Eli ng mga 2 oras, 3 oras na magtatanong yung mga miyembro habang sila'y nagpapasalamat, habang pinapaubos ho yung panindang lugaw, yung panindang pansit. Ayun, yung tanungan portion, laging meron tuwing may pasalamat. Lalo po pagka 3 araw yung pasalamat. O 3 araw pong mayroong tanungan, mayroong question and answer. 2 oras, 3 oras po yan. Bakit noong mawala si Brother Eli, ang unang inalis nitong bagong leader, yung tanungan portion. Di pa ba kayo nakakahalata? Hindi nyo pa ba napapansin yan? Kung talagang totoo yung build-up noong mga ministro na yan ay ka-frequency ni Brother Eli, kung ano yung nasa isip ni Brad Eli, yun din ang tumatakbo sa isip niyan. Hindi pa po na ipapaliwanag yung talata. Naunahan na po ni Kuya si Brad Eli na magpaliwanag. Bakit gano'n naman pala? Yung isip ni Brad Eli, isip din noong Kuya. Bakit naman yung siya tatanungin ng mga miyembro, ayaw niya, umiiwas siya? Hello? Hindi ba ang legacy ni Brad Eli yung siya'y nagpapatanong? Kaya nga, itanong mo kay Soriano. Tama po ba? Kung yung bagong leader na yan, ka-frequency, yung isip niya, kadugtong ng isip ni Brad Eli, bakit ilang buwan na pong mula po nung February 11, noong napabalitang pumanaw si Brother Eli. Ilang buwan na po? March, April, May, June, July. Pang 5 buwan na po. Itong July 11 na ito, 5 buwan na. Si Brother Eli wala na. Ganun na po katagal na panahon na yung mga miyembro dyan, wala na pong napagtatanungan. Hindi na po sila ngayon makakapagtanong sa kanilang bagong leader. Yan po yung sinasabi natin na bigyan nyo ng pansin yan. Ano nangyari? Anyari? Bakit ang sinasabi ng mga ministro, ang pagbibuild up dito sa kanilang bagong leader, ka-frequency yan ni Brad Eli? Yun ng talata, hindi pa na ipapaliwanag ni Brad Eli, nauuna na yang magpaliwanag. Bakit gano'n naman pala? Bakit umagap itong bagong leader na siya'y huwag matanong ng mga miyembro?
inalis yung pagkakataon na ang mga miyembro'y matanong siya. Kasi na-anticipate niya na pagka pinayagan niyang makapagtanong ang mga miyembro sa kanilang pagkakatipon, ay hindi siya mapapahingi. Maraming itatanong ang mga miyembro. Unang-una, kuya, namatay si Brother Eli. Ano ba ang sanhi ng kanyang kamatayan? Namatay si dating Pangulong Noynoy Aquino. O ipinaalam sa sambayan ng Pilipino ang sanhi ng kamatayan ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Tama po ba? Si Brother Eli namuno sa grupo niya sa loob ng 41 years from 1980. O si dating Pangulong Noynoy Aquino namuno sa bansang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Pero bakit itong kamatayan ng dating Pangulong Noynoy Aquino, ito hindi naman inilihim sa sambayan ng Pilipino? Sinabi nila yung sanhi ng kamatayan, renal failure. Tapos yung binanggit din yung tungkol sa kanyang diabetes. Tapos hindi na po pinagtagal, agad po ay kinremate yung labi ng dating Pangulong Noynoy Aquino. At kahit naman na-cremate, binigyan naman ng pagkakataon na yung mga mahal niya sa buhay, yung mga kamag-anak, kaibigan, yung mga bumoto sa kanya, masilip po yung kanyang yung kanyang burol. Oy, bakit pagdating kay Brother Eli, huwalay? Hello? Di ba kayo nag-iisip? Bakit masyado pong naging kaawa-awa ang huling wakas ni Brother Eli? Bakit hindi naging makatao yung pagtrato sa kaniyang labi? Nung siya po ay mamatay, hindi ba lang binigyan ng pagkakataon kahit yung mga narito sa Pilipinas? Narito po ang maraming mga miyembro ng grupo na yan. Pwede naman po yung online, yung online viewing. Mabibview po nila yung burol. Maglagay lang po ng yung kay dating Pangulong Noynoy Aquino, meron lang pong yung litrato niya. O tapos may mga bulaklak. O tapos nandun yung urn. O nairaos po yung yung burol. Nabigyan ng parangal pa yung dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas meron pa pong ibinigay na pagkilala. Meron pang 21 gun salute. Bakit pagdating dito kay Brother Eli, wala. Hindi po nila ginawa yung bigyan po siya ng maayos na burol, maayos na libing, at bigyan ng pagkakataon lahat ng mga nagmamahal kay Brother Eli makapag man lang, masilip man lang yung labi ni Brother Eli. Hanggang ngayon po, yan ay mga tanong na nasa isip ng marami, lalo ng mga miyembro. Ano ba ang misteryo sa kamatayan ni Brother Eli? Ano ba yung misteryo sa naging sanhi ng kanyang kamatayan? Bakit tikom ang bibig ng bagong leader? Samantalang yung mga miyembro ang kanilang patuloy na hinihingan ng suporta. Maraming proyekto itong bagong leader sa mga miyembro hinihingi yung suporta. Itong tungkol sa naging kamatayan ni Brother Eli, ayaw namang magsabi, ayaw namang ipagtapat yung katotohanan. Hello? Diyan po ba kayo magpapaakay sa ganyang leader na hindi po transparent sa inyo? Walang transparency. Wala siyang accountability sa inyo. Hello? Yan ang sinasabi natin. Mag-isip-isip yung mga miyembro. Maraming hinihingi sa inyo ang inyong bagong leader. Suportahan yung mga proyekto. Gawang mabuti. Gawang mabuti. At ang pagtuturo niya, diyan kayo maliligtas sa gawang mabuti.
kayong mga hinihingan ng pinansyal na tulong, hindi naman alam na kayo'y pagtapatan. Paano nyo ngayon malalaman yung mga ipinagkakaloob ninyong mga tulong pinansyal? Kung yan talaga ay ginagamit ng wasto, kung talagang yan ay maayos ang pag-handle ng finances ng church. Hello! Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Meron kayong leader na walang accountability sa inyo, walang transparency sa inyo. Kumbaga, hindi niyo po talaga siya pwedeng tanungin. Kung papaano po niya pinangangasiwaan ang mga tulong pinansyal na ipinagkakaloob ng mga miyembro. O ngayon, ano po yung talata na ginagamit na batayan at binabaluktot nitong bagong leader na ito? Yung unang Juan 4:1. Meron po siya ritong ginawang binabalahura nitong bagong leader yung unang Juan 4:1. Pag-aralan po natin itong unang Juan 4:1. Hindi na daw dapat subukin pa. Ano ba yung nakasulat? Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. May sinabi si Josel doon sa kanyang voice-over na huwag nang subukin pa yung bagong leader dahil sinubok na ng Diyos. O ngayon, binabasa natin ng unang Juan 4:1. Ito po ay sinulat ng Apostol Juan. Tama po ba? 53 ang nasa Facebook Live po natin at 25 ang nasa YouTube. O sige, ating i-analyze po ang unang Juan 4:1. Sinulat po ito ng Apostol Juan. Ang sinulatan po ng Apostol Juan, mga Kristiyano, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Nagkakaintindihan po ba? 27 sa YouTube at 53 sa Facebook. O ngayon, ano ang sinasabi ng Apostol Juan sa mga Kristiyanong sinulatan niya? Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin. Ano po nakasulat? Sabi sa mga Kristiyano, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Kaya, kailangan po talaga ginagawa yung pagsubok dito po sa mga nagsasabing sila'y sa Diyos. O basahin natin yung magandang balita, Biblia. Tingnan natin kung ano naman yung pagkakasalid dyan sa magandang balita, Biblia, ng unang Juan 4:1. Yung subukin natin yung mga nagsasabing sila'y sa Diyos, dapat palang gawin yan. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Madali po kasing sabihin na yung Holy Spirit nasa iyo o naroon sa isang tao. Madaling sabihin na ako, guided ako ng Holy Spirit. Kaya ang sabi ng Apostol Juan, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Ano gagawin? Sa halip, subukin. O kahit pala sa magandang balita Biblia, mababasa po yung salitang subukin muna ninyo sila upang maalaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad
na propeta sa mundong ito. Ayan, kahit po sa magandang balita Biblia, nakasulat po yung salitang subukin. Subukin muna ninyo sila upang maalaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. O ngayon, natinig ko po yung video. Na-share po sa akin kasi yung video eh. Ito po yung ginawa ng bagong leader. Ang sabi, subukin muna ninyo sila dito po sa magandang balita Biblia o doon sa malalim na salin sa Tagalog, balikan natin. Yung kasi yung kanyang binabase. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ang sabi noong nagmamagaling na bagong leader, talagang doon sa kanyang pagsasalita, tiwalang-tiwala doon sa sinasabi niya. Ano ika nakasulat? Inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y, hindi ika sinabing kung kami sa Diyos. Hello! Natawa po ako nung dinig ko po yung ibinibigay niyang pakahulugan doon sa talatang binase. Subukin sila. Hindi ika sinabing subukin kami. Hello! 51 ang nasa Facebook Live po natin. YouTube Live po. I-update po tayo. Yun po yung lumabas sa bibig nitong bagong leader. Ang sabi ika, subukin kung sila'y sa Diyos. Hindi ika sinabing subukin kung kami sa Diyos. Itong bagong leader, malakas ang malakas ang loob. Ang tawag diyan ng iba, makapalang apog, kapali ka ng apog nito, bakit ko po sinasabing ganon? Apostol Juan po ang nagsulat dito. Si Apostol Juan. Itong bagong leader, nakiki-ride on kay Apostol Juan. Hello! Yung ating mga kasama. Hindi ba ito ay sulat ni Apostol Juan? Kinakausap ni Apostol Juan ang mga unang Kristiyano sa pamamagitan ng sulat niya. Kaya dapat makita natin ang sulat na ito galing sa isang apostol. Tama po ba? Ngayon, papaanong itong bagong leader, nagagawa niya, naaatin niya, na siya po ay, maki-ride on. Siya po ay umangkas. Siya po ay makisakay. Dito po kay Apostol Juan. Yung mga nasa YouTube Live, Facebook Live, do you get my point? Naiintindihan niyo po ba yung pinupunto ko rito? Kasi, sabi ng Apostol Juan, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sa magandang balita Biblia, balik natin. Yung pagkakasalin po sa magandang balita Biblia, ano naman ang sinasabi dyan? Subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila. Si Apostol Juan, ito po yung ginamit niyang salita, subukin muna ninyo sila. Bakit ganun po ang pagkakasulat ng Apostol Juan? Kasi si Apostol Juan, yung kanyang pagiging apostol, yung authority nasa kanila, walang question dun Tama po ba?
Ina-analyze po natin ito pong unang Juan 4:1 para hindi kayo nadadaya, hindi kayo nachuchubibo, hindi kayo nadidribble-dribble nitong inyong bagong leader. Di ba huddle yung ginagawa? Huddle para daw sa basketball. Huddle, ano yan, basketball, dinidribble-dribble kayo dyan. Binobola-bola kayo ng inyong bagong leader. Dapat makita natin at ma-recognize natin ang authority ni Apostol Juan, wala nang question doon. Apostol Juan, sabi sa Diyos, natural. Sa Diyos si Apostol Juan. Bakit? Ano dahilan? Bakit natin natitiyak si Apostol Juan is sa Diyos? O hindi ba si Apostol Juan personal pick? Personal pick by Jesus Christ. Paano ba naging apostol itong si Juan? Hindi ba mismong si Jesus Christ ang pumili sa kanya? Amen. YouTube 29, Facebook 57. Mga magulang at mga kaibigan na mga nanonood at nakikinig sa Facebook at YouTube. No question sa pagiging sa Diyos ng Apostol Juan. Bakit? Kasi si Apostol Juan, personal siyang pinili, hinirang ni Jesus Christ para maging apostol. Amen. O basahin natin. Sa aklat ng Mateo 4, at ang talata po ay 21. O ganito po ang mababasa natin. At paglakad sa dako roon, ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. Sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama na nagsisipaghayuman ng kanilang mga lambat. At sila'y kanyang tinawag. At pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. Hello! Yung ating mga kasama ngayong gabi. O nakikita niyo po, paano questionin ang pagiging sa Diyos ng Apostol Juan? Mismong si Apostol Juan, personal na pinili, hinirang ng Panginoong Hesukristo para maging apostol niya. Tinawag ni Jesus Christ. Personal yung pagkakatawag ni Jesus Christ dito kay Apostol Juan. Amen. Kaya si Apostol Juan, ang ginamit niyang salita, subukin sila. Subukin sila. Kasi si Apostol Juan, yung kanyang authority bilang apostol, no question na ron. Nagkakaintindihan po ba? Dahil si Apostol Juan, personal siya na tinawag ni Jesus Christ, personal siyang pinili at hinirang ni Jesus Christ para mapabilang sa kanyang mga apostol. Amen! Ngayon, paano itong bagong leader nakikiangkas ngayon kay Apostol Juan? Ang layo naman. Hello? Tingnan niyo po, paano nga itong bagong leader para lang makapagpalusot, dito naman ngayon makikiangkas sa mga apostol gaya po ni Apostol Juan. Ang sabi subukin muna ninyo sila. Kundi sabi, sila'y inyong subukin. Hindi ka sinabing, kundi, hindi ka sinabing kami. Hello? Subukin kung sila'y sa Diyos. Hindi ka sinabing, subukin kung kami sa Diyos.
Talagang nang marinig po yung video na yun, ako po ay napakamot ng ulo eh. Kamot ako ng ulo, sabi ko, ala na, malala na kako to. Matindi na kako ang ano nito sa ulo niya. Ang sabi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Hindi sinabing inyong subukin ng mga espiritu kung kami sa Diyos. Tapos may binanggit pa siyang espiritu ng katotohanan, espiritu ng kamalian. Sabi niya rin sa mga kausap niya, yung espiritu ng katotohanan, nasa kanila yun. Yun ika namang espiritu ng kamalian, naroon ika dun sa mga hindi sa Diyos. Sabi ko talagang matapang ang hiya nitong bagong leader para i-claim niya na nasa kanya at nasa mga naniniwala sa kanya yung espiritu ng katotohanan. Wala do sa kanila yung espiritu ng kamalian. Pag naman susukatin natin yung bagong leader, kaya ba niyang patunayan na ang nasa kanyang espiritu espiritu ng katotohanan? Samantalang madali kong patunayan ang nasa kanya espiritu ng kamalian O ano po yung patunay ko? Meron niyang magazine na yung mukha niya, nandun pa yung mukha niya. At yung nakasulat po doon sa magazine, Moses, King of Egypt. Moses, King of Egypt. Brother Jacob Santos, di ba meron ka nung yung kopya ng magazine na yon? Yung mukha ng bagong leader nandoon, tapos yung nakasulat doon, galing doon sa bagong leader Moses, King of Egypt. Si Moses, hari sa Ehipto. Tanong ko sa inyo, tama ba yun o mali? Sige nga po, hatulan nga po ninyo yung itong bagong leader na ito na sinasabi niya, hindi siya kumukurap nung sabihin niya na nasa kanila ang espiritu ng katotohanan. Yun ikang mga bulaan, espiritu ng kamalian ang nasa kanila. Yan bang Moses, King of Egypt na yan? Yan po ay nasa magazine. Nakaprint po iyan. Anong klaseng espiritu mayroon yung nagturo niyan? Hello? Ako po ay may ebidensya ako ayan, mayroong nag-share po nung sinasabi kong magazine. Ayan, kay Michael, ayan. Salamat kay Michael Arcagelos. Ayan po, hindi naman ako nagsasalita rito nang wala akong wala akong ebidensya. Yung mga fanatics, huwag kayo magalit sa akin. Huwag kayo mapipikon. Bawal ang pikon. Get it straight. Nag-aangkin yung inyong bagong leader. Nasa kanyang espiritu ng katotohanan. Ano ba itong nasa magazine? Nandiyan ang mukha niya. Tapos nakasulat yan, ayan, meron pang markings. Moses, King of Egypt. Espiritu ba ng katotohanan yan? Nasa kanya ba ang espiritu ng katotohanan para ituro niya na si Moses, King of Egypt? Gising mga fanatics, gising-gising din. Magising kayo sa katotohanan. Pinapatunog ng bagong leader, huwag siyang susubukin. Hindi siya kasama sa mga susubukin dahil hindi naman sinabing inyong subukin ng mga espiritu kung kami sa Diyos. Ang nakasulat, kung sila'y sa Diyos. Kaya inietsapwera niya yung sarili niya. Samantalang si Brother Eli, sa loob ng 19 na taon na ako po'y naging bahagi po ng grupo na yan, manggagawa, tagabasa ni Brother Eli,
Alam na alam ko kung papaanong pag binasa ni Brad Eli yung talata, unang Juan 4:1, alam ko po yung mga sinasabi ni Brad Eli dyan eh. Sabi ni Brad Eli, subukin nyo lahat ng mga pastor, lahat ng mga ministro, mga tagapagturo, at subukin nyo rin ako, sabi ni Brad Eli. Malay nyo, niloloko ko lang pala kayo. Hello, may video rin yan Brother Jacob Santos Sabi ni Brad Eli, ako rin, subukin nyo rin ako. Kasi, malay nyo, baka niloloko ko lang kayo. Yung pala, talaga naman palang niloko tayo ni Brad Eli. Tapos ito ngayon yung pamangkin, gumagawa na ho siya ngayon ng paraan para makaiwas. Huwag na siyang subukin, huwag na siyang tatanungin dahil ang susubukin ni Ika sila, hindi Ika kami. O kaya sabi ko, sino ba yung nagsulat? Apostol Juan. Ano ba ang authority ni Apostol Juan? Meron pa bang question sa authority ni Apostol Juan bilang apostol? Wala na po. Bakit? Mismong ang Panginoong Hesukristo po. Personal na tinawag si Juan, personal niyang pinili at hinirang para maging apostol. Amen!